Una, dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay nga ba ang salita ng Diyos? Sabi ni Santiago, hindi ko nasulat, sabi ni Santiago, kung pinapakinggan mo lamang ang salita ng Diyos at hindi mo ito isinasagawa, anong kasunod? Sa ulo ba yun? Dinadaya mo ang iyong sarili. Ang pagiging Kristiyano, sabi ko sa kanta, ay hindi lamang amen at alleluia. Hindi lamang tayo nagsabi, amen, nabis tayo sa salita ng Diyos, alleluia, dahil nabis tayo sa salita ng Diyos. Hindi lamang yun ang salita ng Diyos, amen at alleluia. Kundi dapat ang salita ng Diyos ay maging buhay din ito sa katauhan natin. Maging buhay ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yun ang salita ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo, halimbawa ito, yan. Tayo dalawa. On. Hindi tayo naka-switch on sa Panginoon, hindi naka-switch on ang ating buhay sa Panginoon, patay. At magiging switch on lang tayo sa Panginoon kung ang salita ng Diyos ay buhay sa atin. Lagi tayo naka-switch on sa Panginoon, buhay ang salita ng Diyos sa atin. Lagi tayo naka-connection sa Diyos. Sabi sa verse 106, sabi niya, taimtim ang pangako kong ang utos mo ay sundin. Tutugtin ko ang inaaral mo at susundin. Mayroon na bang nakapag-pray dito sa atin ng ganito pag-pray? Wala ba? Wala pa natin nakapag-pray, maski kahit di mananayan. Wala pang nakapag-pray. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutugtin ko ang aral mo at susundin. Kasi, pag yan ang sinabi namin ni David, kasi alam ni David ang salita ng Diyos ay buhay sa kanya. Buhay, alam ni David ang salita ng Diyos na namutawi sa bibig ng Diyos ay buhay sa kanyang katawan. Kaya nakapag-pray siya ng ganyan, sabi niya, taimtim ang pangako ko. Pag sinabi, bakit hindi ka ng Lord ng taimtim? Parang lalim ng Tagalog na taimtim. Ano ba yung taimtim? Buong puso. Buong puso na pangako ang utos ay susundin. Lalim alam ni David,